Uy, inaswang kami kagabi. Biglang sumakit yung tiyan ko tapos parang may naglalakad sa bubungan namin. Mabuti na lang may asin kami at bawang. Hi, ako si Mara. Hindi ako palaging nagbabahagi ng kwento dito. Pero ngayong gabi, naalala kong isang karanasan ng ate ko na hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako tuwing naiisip ko. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Taong 2019 nang umuwi ako sa Antique para dalawin si Ate Elena at si Kuya Mario. Ikatatlong anak na ang dinadala ni ate noon. At halata ang saya nilang mag-asawa. Matagal na silang nangarap na madagdagan pa ang pamilya nila. Lalo na't ilang taon silang naghintay bago muli nabuntis si ate. Pagdating ko, sinalubong ako agad ng anak nilang si Ana. Tita Mara, may baby na ulit si Mama. Natawa na lang ako at niyakap silang dalawa. Kita ko ang tuwa at excitement sa mga mata nila. Kinagabihan, nagtatay si Kuya Mario ng manok at nagluto ng tinola. Sa hapagkainan, sabay-sabay kaming kumain, nagkwentuhan at nagtawanan. Mama, pag lumabas si baby ako mag-aalaga ha. Oo naman. Magiging ate ka na ulit. Matapos ang hapunan, may dumaan na kapitbahay sa bahay. Pare, Mario, baka gusto niyong dumaan sa may gamay mamaya. Alas 10 na mawawala ang kuryente. Kung dito kayo, masyado na akong matiging. Sige pre, pero dito lang muna kami. Buntis kasi si Ella. Mahirap kong magpupuyat at lalakad pa. Eksaktong alas 10, nagpatay sindi ang ilaw hanggang tuluyan nang naglaho. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at hampas ng hangin lang ang maririnig. Sa loob, nagsindi kami ng kandila sa mesa. Si ate nakahiga na lang sa banig kasama si kuya. Mainit ang panahon kaya tinaas niya ang kanyang damit hanggang sa tiyan at pinaypayan ng sarili. Ako naman, nagbasa-basa pa sa gilid habang si Ana ay mahimbing na natutulog. Ilang minuto lang, biglang nag-ingay ang mga aso sa labas. Galit na galit ang tahol nila. Parang may kaaway na hindi nakikita. Kasunod noon, may malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubong. Mabigat, mabagal, at nakakapangilapot. Mahina, parang galing sa malayo. Pero alam namin ang sabi-sabi, kapag malayo ang tunog ng tiktik, ibig sabihin ay nandyan na siya, malapit na malapit. Biglang dumagundong ang bubong. Paikot-ikot ang yabag, parang pinalilibutan ang bahay namin. Aray Mario, ang sakit ng tiyan ko. Mara, pakikuha mo yung asin. Dalian mo. Nagkalat ako ng mga asin sa mga sulok at sa bintana, habang si kuya naglagay ng bawang sa pinto at may hawak na bolo. Dinig na dinig ang paghahasa ni Kuya Mario ng bolo niya, at mas lalong nagpapatindi ito ng tensyon. Maya-maya pa, unti-unting naglaho ang yabag sa bubungan. Nawala rin ang tiktik at pagaspas. Naiwan kaming lahat na hinihingal at nanginginig, pero ligtas. Kinabukasan, pagdating ng umaga, ikinuwento ni Ate Elena ang lahat sa mga kapitbahay. Uy, inaswang kami kagabi. Biglang sumakit yung tiyan ko tapos parang may naglalakad sa bubungan namin. Mabuti na lang may asin kami at bawang. Yan ang nga yung sinasabi ko. Kung buntis, palaging target ng mga aswang. Mabuti na lang may bawang kayo at asin. May isa pang matanda ang nagbigay ng payo. Magsindi kayo ng kamangyan tuwing gabi. Sabuyan nyo ng asin ng bubungan. Hindi makakatis ang aswang sa amoy niyan. Habang nag-uusap kami, napansin kong may isang matanda sa tapat ng bahay. Nakaupo lang siya, walang kibo, pero nakatitig ng matagal kay Ate Elena, lalo na sa tiyan niya. Akala namin tapos na, pero kinagabihan,
Halos parehang oras, biglang nag-ingay ulit ang mga aso. May pagaspas na naman ng pakpak at muli ang nakakapanglapot na biglang may kumulosko sa gilid ng bahay. Sa isang iglap, isang pares ng mapupulang mata ang sumilip sa bintana. Agad tumayo si Kuya Mario, hawak ang bolo niya, at sumigaw siya ng malakas ng Uy, umuwi ka kung gusto mo pang buhay. narinig iyon ng mga kapitbahay. Isa-isa silang nagsilabasan, dala ang mga ilawan at batuta. May isa pang nagbitbit ng tirador at bato. Sa takot ng nilalang, mabilis itong umatras at lumipad palayo. Naiwan kaming lahat, humihingal habang nakamasid ang mga kapitbahay. Kinabukasan, halos buong baryo ang nagtipon sa bahay ni na ate. Hindi ligtas dito kung gabi. Hanggang hindi pa nanganganak si Elena, hindi kayo titigilan yan, sabi ng isa. Napatingin ulit ako sa matandang kahapon nakaupo sa may tindahan. Tahimik lang siya, pero ang titig niya kay ate, malamig at kakaiba. Doon nagpa siya si Kuya Mario na lumuwa sa Maynila para doon na lang manganak si ate Elena. At iyon nga ang ginawa nila. Ilang araw matapos ang pangyayaring iyon, umalis sila papuntang Maynila. Ligtas namang nakapanganak si ate Elena. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang 2 gabing iyon, sa Antique, nanlalamig pa rin ako. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik din sila sa Antique. Dala ang kanilang sanggol. Naging masaya ang pagtanggap ng pamilya at komunidad. Pero hindi rin nawala ang kaba. Tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, may mga pagkakataong muling naririnig ang pataspas ng pakpak sa bubong o ang mahinang tik-tik-tik ng nilalang. Paminsan-minsan, tahol ang aso, pero wala namang nakakakita. Hindi na kasing lakas ng una, pero malinaw, paminsan-minsan dinadalaw pa rin sila ng tik-tik. At sa pagkakataong iyon, hindi na si Ate Lena ang puteriya niya, kundi ang sanggol na anak niya.